Bukod po sa mga residente, binigyang prioridad din ang paglikas sa mga alagang hayop. No pets left behind. Ika nga po mga kapatid. Kaya naman, balikan po natin ang sitwasyon sa evacuation center sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Laila, marami bang mga alagang hayop ang inilikas din dyan? Angela, aalamin natin kung ilan ang total of pets o mga fur babies na naandito sa kanilang pet evacuation center. Ito naman talaga yung nakaka-GV sa evacuation center na to kasi nga to ensure that no fur babies are left behind. Tingnan nyo sila, ang cute! Eto si Kalabit to eh. How are you? Ayan si Kalabit yan. Mga friendly ang mga kuting. Ayan si Kalabit. Mahilig makipag-shake hands. Ayan o. So eto yung isang buong tent dito sa Barangay Bagong Silangan Evacuation Center. Kung nakikita ninyo, maayos, malinis, araw-araw. Maya't-maya binabaldeo para masiguro na safe. At tingnan no, Angela, hindi lang siya basta mga dogs at mga cats. At tingnan nyo to, parang, ay, kamusta ka naman? Ayan, kanina kasi nakalabas yung ipin niya, nakasmile siya. Tapos ito, tingnan nyo, ang cute lang niya, para siyang namimintana, oh. Okay, so hindi lang basta mga aso at pusa ang naandito, pati ang mga kalapate. Oh, hindi ba? Bonggang-bongga. So talagang no fur babies or feathered babies left behind. Kausapin natin si Doc Ray Del Napoles, ang ating OIC ng QC Vet Services. Doc Ray, pasok! Yes, hi. Good morning. Hi. Sir, ang ganda. Very good talaga kayo. Bakit natin naisipan na magkaroon ng pet evacuation center? Ang Quezon City po naniniwala na eto pong mga babies na to ay bahagi po ng pamilya natin. So, in moments like this, hindi natin sila pwede ihiwalay. And ang problem natin, mayroon tayong procedure na bawal pong katabi ng mga tao, ang mga pets sa evacuation centers. So, ang solution natin, gumawa tayo ng pet evacuation, the same site ng ating human evacuation. Ayun. Gaano po kadaming mga cages or mga pets ang pwede nating ilagay dito or ma-house nitong ating tolda? Kung ma-maximize natin yung space, kaya natin ng more than 100. And we can expand pa po. Meron pa tayong space sa likod. So we can set up the same na ganun modular type, meron tayong tents, and then we have the modular cages. Kasi we know na lahat to temporary. Hopefully, makauwi na po yung ating mga family sa kanilang bahay soon para yung mga babies natin mas lalo maging comfortable. Yes, tama. Kasi kahit pa paano nasa-stress din naman sila, diba? Hindi sila sanay sa ganitong klaseng environment. Speaking of which, paano po natin sila sinusooth or kahit pa paano ginagawang comfortable yung kanilang stay dito sa pet evacuation center? So, first and foremost, we maintain the cleanliness. Kasi yung mga alaga natin po, sensitive sila sa dumi. Totoo. So ayaw nila madumi yung hinihigaan nila. So we have dedicated staff po na nandito to make it sure po na ma-maintain yung cleanliness. And we ask the four parents po to take part as well. So sila din po yung nagpapakain. Kasi some of them ayaw kumain kung wala yung kanilang mga nanay at tatay. Kasi hindi kilala, di ba? Yes. Sabi kasi, di ba, don't take food from strangers. Hindi, pero yun nga. So, may participation din pala yung mga fur parents natin. Yes. Kayo, sir, kunyari, may nakita kayo, teka, sandali, dumadaan ba sa screening ang ating mga pets? Kasi parang, mukhang lulugo-lugo itong si Bantay. Chine-check up nyo rin? Yes po, we provide veterinary services din po. So, may mga health checks itong ginagawa po. Inutusan ko na yung mga vets natin na i-screen uli to make it sure kasi meron tayong mga puppies na pinapull out ko na, pinadala ko na sa ating clinic dahil mayroong dalawang namatay kahapon. So sad. May bulate daw, heavily parasitized. So hiniwalay na natin kasi baka may iba pang sakit. Yes, na mahawa pa. Yes, Ayan. So binabakunahan na rin dito kung kinakailangan? We try to avoid vaccination kasi stressful pa yung conditions. So more of supportive care tayo. We provide treatments, we provide vitamins. Mga pangunang lunas. Pangunang lunas muna. And then once na mag-stabilize to, automatic po nagbabakuna tayo kasi we don't want to lose the opportunity po na kalimutan natin i-follow through yung bakuna, lalo na po yung for leptospirosis. Ay, naku, totoo yan. Kagaya po natin,
pag lumusong tayo sa baha, we are exposed to leptospirosis. Sila rin? din po. May leptospirosis. So, kailangan i-update din ang bakuna. Prophylaxis We din do sila? prophylaxis of doxycycline as well. Ang galing! Yes. O sige, Doc, magpa-prophylaxis ka na ng mga pets natin dito. Yes, yes. Iiwan na kita, okay Alright. lang ba? Thank you. Okay, thank you so much, Yes. Doc Ray. Yes. Nice to see you again. Yes, ha? yes. Ayan, si Doc Ray ang ating OIC para sa QC Vet or Veterinary Services. Alam nyo, mga kapatid, dito libot ka tayo kasi nga, meron akong nakita dito eh. Alam nyo bang napakabongga talaga nitong evacuation center nila kasi, aba, ang check-in dito parang hotel. Dali, let's go! Para siyang hotel kasi nga, online na pala yung ating check-in dito, di ba? So ayan, meron pa silang live monitoring dito. Ayan, no, di ba? So ang bongga lang. At para naman makausap natin kung sino bang may kagagawan nito. Ang punong abala. Hello, Konsehal Fed Kagawad. Ginawa na kayo ng konsehal, ayaw mo ba nun? O di ba? Kagawad Fed, kamusta ka na? Ano po ba itong mga nakikita natin dito sa ating monitor? Sige po, dito tayo. Yung disaggregated data ng mga evacuees po Okay. natin at yung mga iba't ibang evacuation center. Kung makikita niyo po, nandiyan po yung bilang ng mga nasa ito naman po yung mga areas na nag-evacuate at yung kanina po yung mga sectors po na nag-evacuate like seniors, PWD, buntis, lactating mothers. At the same time po, yung total number of evacuation at yung total families na affected or yung mga nag-evacuate din po dito sa ating barangay. So marami po kasi kaming evacuation centers. Totoo. Yun po yung mga nasa data po natin. Maraming evacuation centers. Meron po silang 13 evacuation centers dito sa Barangay Bagong Silangan. Kabilang na itong kung nasaan tayo ngayon, ang Bagong Silangan Evacuation Center. Kasama na yung Kawayanan Housing, yung Bagong Silangan Elementary School and High School, yung ating mga simbahan pa. And yung multipurpose center. So, di ba? Pero sir, ito yung medyo talagang ang bongga ha. Ano ba tong online check-in na sinasabi ninyo? Sige sir, ibida mo sa amin yan. Ito po, yung mga families po kasi na affected areas, so yung mga families na yan, so meron silang profiling IDs. Okay. So yung profiling IDs na yun, that they are living in flood-prone areas. So alam na ng barangay kaagad kung sino-sino sila at kung saang area sila. Ayun. So ang gagawin nila, itatap na lang nila yung profiling IDs na naka-QR code and then mag-i-issue kami ng evacuation slip for check-in. And then pag nag-check out naman sila, ibibigay nila sa amin yung evacuation slip tapos ibabalik namin yung profiling IDs nila. Ang galing, may So, ganun. patap-tap na lang ha. So, O, di ba? Hindi sila napapagod mag-ballpen Sulat. at maglista. Nabawasan ng mga kalyo ng mga yung taga paper. Barangay Bago Silangan and the paper trail, which is good for the environment. Thank you so much, Thank you po. Kagawad Fed. Thank you rin po sa Ayan inyo at ha. sa TV5. Yes, si Kagawad Fed, ano na nga po ang designation natin? Ako po yung co-chair ng Disaster Risk Reduction and Management Committee sa barangay. Ayan naman. Okay, so ayan mga kapatid, ang bongga lang talaga dito. Sana all, hindi ba mapapasana all ka na lang. Sana lahat ng evacuation centers na mapuntahan natin ay ganito kakomportable. Yun nga lang, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, wala naman sigurong may gusto na tayo ay maging mga bakwit, hindi ba? And with that, ayan, ako gagala-gala pa ako dito kasi titingnan ko kung ano yung kakainin nila mamaya. O siya, balik muna sa inyo sa studio na ng latest dito. Angela Lalala! Balik sa'yo! Maraming salamat at ingat kayo dyan, Laila. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.